to change your mind, to change the way you think. Pero going deeper sa definition sa repentance, it means to take another mind which is the mind of Christ. So, ang atong goal sa kinabuhi is not to enhance this carnal mind, mortal mind, egoic mind, no, limited mind, but to activate the mind of the Christ nga naa sa suod sa ato. Sinabot ta diha. Balikon ako. Salamat sa inyong birthday wishes. Salamat sa inyong gugma nga inyong gi-extend sa akoa. Gugma sa Dios. Grasya nga gikan sa atong langitong amahan nga inyong gi-extend sa akoa. O pasalamat ko sa Ginoo sa inyong presensya ni ining kabuntagon nga nakapanalangin usab sa akoa. Again, salamat sa inyong tanan. Nindot kayo makapadasig ang inyong birthday wishes sa akoa, o ayaw na lang yun mo, balikon ako, ay namong pangutana sa akoa, o pilak ni Dan. Bahala na mong kwinta, basta ay lang yun ko ninyong pangutana. Nga naman, magsige tag-ihap, dali kang matiguang. Kung dali kang maghunahuna nga tiguang ka, sunod din mong hunahunaon, mag-andam na pug ka, madugay ni mong hunahuna nga tiguang na ka, di na yun ka kaagwanta, kay tiguang naman ka, mupalit na yun kag lapida. So kung mupalit kag lapida, unsa na may sunod ana? Di gyud madugay, isud gyud kas lungon pa, i-deliver ka sa imong gipalit nga lapida. So muna mga igsoon, nakahinumdum ko sa akong amigo na mentor nako nga Australian, nay na maligya sa iyang insurance ba. Nan siya, sir, mao ni mong madawat sir, kung mamatay ka, mao ni ato mga plano sir. Kini nga plan A, plan B, plan C, mao ni ang madawat nimo sir kung mamatay ka, mao ni mong bayran, mao ni mong madawat nimo, madawat sa imong pamilya nimo. Siya, dong, unungan na lang na imong speaking pamaligya sa ako, adong. Siya, nga naman, sir? Wa ako'y planong mamatay, dong. Akong plano, mabuhi. Sa ikong baligya, insurance, dong, kaya wa ako'y planong mamatay. Akong plano, mabuhi. Mamatay man mo nagaling ko, problema na sa akong kauban sa balay. So, manindog ta, let's magsugod. I request everybody to please stand in the presence of the Lord. Mag-ampo ta. Father God, salamat kayo sa imong grace o favor nga imong gipaabot sa amoa. Salamat sa imong gugma, Father God, sa encouragement o mga words of encouragement nga gipaabot sa akong mga igsuon sa akoa. Salamat kay sa imong gugma, sa grasya. Salamat kay Father God nga ikaw nagpanalangin na mong tanan. We ask your Spirit, Father God, to continue to minister life deep within us. We ask you to turn on the light of your Spirit deep within. And thank you very much, Father, that you let your wisdom, understanding, revelation, knowledge, your discernment, Father God, to flow right now. Ug salamat kay Father God nga ikaw naga-comfort namo, ikaw nakiistorya ka namo, nagapanalangin ka namo sa imong pulong, nagalig-on sa imong relationship diha kanimo ug nagpahinumdom ka namo amahan nga ikaw pinaagi sa imong espiritu nagpuyo sa among tagsa-tagsa. Amo kang gidayeg pasalamatan, Father God, ug among kang gipasalamatan in your name. Amen and amen. Lingkod ta des. Sinsiyas po amahan. Praise the Lord. Hallelujah. Part 3. Sa Revelation chapter 4 verse 1. Paliw ko basa sa Revelation chapter 4 verse 1. Tapos niini gitanong ako, anya tanong diha sa langit usa ka putahan. Na inabigan, katong unang sinog ng ako nadugo. Ang misulti ka nako na daw ayo sa kita, ingon ka nako sa kalamin. Kaya ipakita ko kanimo ang kinahanglan nga gahita mo tapos niini. Okay. Ilaho sa verse 2 na lang, Brad. Diyan diha dahil sunod ako sa espiritu ug tan-awa dahil usa ka trono sa langit ug sa trono diay naglingkod. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Okay. Balikon ako. Paghuman sa experience ni John sa chapter 1, chapter 2 sa pinadayag, chapter 3 sa pinadayag, nisod siya sa chapter 4. Chapter 2, chapter 3, experience na nato sa simbahan. Okay? Chapter 2, chapter 3, experience na nato sa simbahan. Again, pahinumduman ta mo mga igsuon, ayaw yun mong kalimot, truth is progressive. Progressive ang kamatuuran. So,
Di manggay siguro ka makahibalo karon, pero later on, ang imong pagsabot, ang imong kahibalo, ang imong wisdom sa Word of God, mutubo, mo increase sa imong kinabuhi. O, ay mo kalimutan na ha, truth is progressive. Kung dili ka makasabot o makaamgo nga truth is progressive, nag-uswag ang kamatuoran. Kung di na nimo masabtan, mahimo kang judgmental. Gusto na ko, mahimo kang judgmental. Nga naman, most churches, dili tanan pod, most churches, most religion, pagtanaw nila sa gawas, kita silag mensahe sa gawas, nga wala gani sa ilang box. They will label it right away as wrong. Kung siya pasabutan na, sa religion, mauni sitwasyon. Balik ko na ko ha, balik hatag ko gamay introduction ha. Sa religion, mauni sitwasyon. Pagtanaw niya sa iyang box niya, kahon sa iyang relihiyon, kahon sa iyang tinuhuan. Tanaw siya. Pagtanaw niya sa gawas, nakadungog siya mga butang nga wala sa iyang box. Traditional religious person, moingon dayon kana kulto na. Ngano man, ngano nakasulti man ka nga dili na mao, that one is wrong. Ngano nakasulti man ka kana siya sayop, kana siya sayop, kana siya sayop, kana siya sayop. Ngano nakasulti man kag sayop na? Why? Because wala sa imuhang box. Ano ninyo? Most religious pastors, akong balikon, di na lang ko maghisgot o pastor sa, kundi religion na lang ha. Kasagaran sa religion, all of them are practicing right. All of them are practicing right. Okay. Pasabton ta mo. Unsay pasabot binisaya ng practicing right mo ni? Sila tanan nag-practice nga sila sakto. Practicing right ha. Kasinabot na ta diha. Most religion, they are all practicing being right. So, unsa may epekto ani when you practice being right? Ang epekto ani mauni. You need to prove that those people outside are all wrong so that you will be able to impose that you are right. Unsay binisaya ana? Kining mag-practice ka nga ikaw maoy sakto. Kinahanglan imog yun ang i-prove nga kanang mga relihiyon sa gawas sila tanan sayop para imong mapakita, imong ma-prove nga ikaw ray sakto. Kuha ko ninyo mga igsoon. Dili man nimo na ma-prove nga sila ray sakto, sila'y sayop, kundi nimo ma-prove na ikaw sakto. To prove that they are wrong and we are the only right, dili na mao. Di sa kumuingon nga sayop na, pero dili na mao. Ngano man? Okay. Unsa may buot na ko ipasabot? Akong buot pasabot, being right, maunay priority sa usa ka religious nga institution. Being right ha, maunay priority sa usa ka religious institution. Pero sa mga tao nga gitawag nako giusab sa Holy Spirit, mga tao nga na-enlighten sa Holy Spirit, mga tao nga ni-mature sa ilang relationship sa Ginoo, ang ilang priority, kindness. Amo na mga igsoon, nisulti ko ani, dugay na kayo 10 years ago ni. Dito ko giribaylan sa Holy Spirit anis Manila, pag seminar na ko ani dito. Ang akong team ani, stop practicing being right, start practicing being kind. Muspon ako, stop practicing being right, start practicing being kind. Nga naman, most religious institution, most ha, di puntanan, pero kasagaran. All of them are claiming that they are right. Wali sa TV, ni claim siya ray sakto. Nitingog po ng usa, kami ray sakto, kamo sayop. So, ang mahitabo ana,
Mag-clash ang mga garbo. Di gyud magkasinabot. Bisan sa panimalay. Kung ang bana mo claim nga siya'y sakto, ang asawa mo pugong mo puno maayo, nga siya'y sakto. Pangutana, magkasinabot ba? Pagsulti sa bana, sakto siya. Pagsulti sa asawa, sakto siya. Kung walay magpaubos diha. O lagi na, naigi-text ako about 2 weeks ago. Niingon dito sa text. The wife is always right. And the other person is the husband. Usbon ako, the wife is always right. And the other person is the husband. Sa Binisaya pa, ang asawa maoy sakto. Og ang bana, bana siya. Kasabot mo na. Laom, no? Ang asawa, sakto siya. Og ang imong pares, bana na siya. Okay. Rule number 1. Mo ni gisulti sa teksa, kag ipadalas ko ang sigo katawa. The wife is always right. Ang tanang asawa, sakto. Number 2. Kung nasayop ang imong asawa, number 2 ha, so rule number 1, ang imong asawa sakto. Rule number 2, kung nasayop ang imong asawa, refer to rule number 1. Pasabot mo, anak? Unsay pasabot, anak? Ha? Usbon ako ha, para masabtan ninyo. Number 1, ang tanang asawa, rule number 1, balaod number 1, ang tanang asawa sakto. Balaod number 2, kung ang imong asawa nasayop, balik sa rule number 1. Balik sa balaod number 1. So, inibalik ni mo sa balaod number 1, ang tanang asawa sakto. Ingon na dito, kung gusto kang magmalipayon ang imong kinabuhi, isip bana, na puno kas kalinaw, makatug kag maayo, hinumdumi yun nga ang imong asawa, permanente yun ang sakto. So, una na, balik ko na. Stop practicing being right. Start practicing being kind. Why? Because religious institutions, most of them are not practicing being kind. Most of them, they put premium. They are putting premium, putting priority on who is right and who is wrong. Sa imong evangelism, pag mag-evangelize ka Katoliko, pag mag-evangelize ka Saksiniuba, labi na yung Saksiniubang Iglesia ni Cristo, Muslim, Mormons, mag-evangelize ka, if you prove to them that they are wrong, adi yun na, imong madahas Ginoo. Imong i-prove sa ilaha nga sila sayo, unya ikaray sakto, di jud na nato madahas Ginoo. Insulto man na silang kapasidad, pag huna-huna, o unsay maayog, unsay dautan. Wa, nino, sabtan niyo akong punto? Muna mga igsoon, kung mo evangelize ta, ato yung i-priority ang gugmas Ginoo. Ato yung i-priority ang pagpaubos. Does it mean nga ato na lang na silang pasagdan sa ilahang sayop nga pagtulunan? Dili pod. Pero atong gibutangag priority, gihimo na tong number 1 sa atong listahan, ang gitawag na to kindness, gugma, pagpaubos, o pasensya. Kay daghan sa problema mga igsoon nga di gyud masulbad kung mag-eksibisyon ta sa atong garbo. Kuha ko ninyo? Naay mga problema nga di gyud masulbad. O di gyud masulbad gyud na mga igsoon. Kasagaran sa problema, tanang problema, di gyud masulbad kung mag-eksibisyon ta sa atong garbo. Mag-eksibisyon ta sa nakatunan, di gyud masulbad. Pero kung mo paubos ta, walay problemang dili masulbad kung magpaubos ta. Wa po'y problemang dili masulbad kung makamautang mo pasensya.
Again, balik ko na ko ha, sa di pa ko mapadayon. Mauni, introduction ako. Stop practicing being right, start practicing being kind. You have to put premium on kindness, love, and humility. Kibalik ta sa Revelation. Revelation, chapter 2, chapter 3, it's all about the churches. The churches in general, all throughout the ages. Gikan sa panahon ni John, panahon nila ni Paul, hangtod karon, ang Book of Revelation, appeal ang past, present, future sa churches. Gikan sa panahon ni Pablo, hangtod sa atong panahon, kung maghisgot ang church, wag gyud ko kabasag Bible, wag gyud ko kabasa sa akong Bible nga naay gitawag na to perfect church. Pero padong tadiha, ay mo kalimot. Padong tadiha, dili na imposible. Ngano man, gisulti mo ginas Ginoo nga dili siya moabot sa usa ka simbahan nga naay kunot ug mansa. Okay? So, if we study the book of Revelation, labi na sa condition sa churches, chapter 2, chapter 3, daghan may problema. Portin daghan ng problema. Ngano man, ang church mga igsoon, eskwelahan na siya. Eskwelahan na siya so that you and I will overcome. Eskwelahan na siya so that you and I mo mature sa atong relationship diha sa Ginoo. Our goal, dirita na saipan kasagaran. Dirita na saipan, dirita na misunderstood. And a lot of them na-accuse pa ta na kulto. Dili ta kulto. Technical lang kayo ang atong approach. Heaven is not our destiny. Our destiny is maturity. Okay? Heaven is not our destiny. Why? Because heaven is our home. Our destiny is the fullness of God. Our destiny is transformation. Our destiny is maturity. Nga ikaw ug ako mo mature sa atong relationship sa Ginoo. Quality jud. In fact, wa gani ta mag-apas diri expansion, gitangtang nato na tanang relihiyoso nga pamaagi mga igsoon nga dili kabubuton sa Ginoo. Atong gitrain ang atong kaugalingon diri pinagistabang gracias Holy Spirit nga madungog nato ang tingog sa Ginoo. Dili activities sa tao. Ang Book of Revelation, kung aton tan-awon, usbon ako, kung aton tun-an og maayong Book of Revelation mga igsoon, diha nato makita nga chapter 2, chapter 3, nga daghan kay silang activities nga wala magagikan sa Ginoo. Kung ako, daghan kay silang activities nga wala magagikan sa Ginoo to the point nga wala na ang Ginoo mag-uban nila. For example, balik ko basa sa Bible, Revelation chapter 3. Revelation chapter 3 verse 19. Verse 20. Verse 20. Tan-awa nagatingog ako sa putahan ug nagatuktok kung may magapakalimog sa akong tingog ug moapi sa putahan kaniya mo sunod ako ug makigsalo ako sa pagkaon uban kanay siya uban kanay. See, kita ninyo ang condition, ang Laodicean condition ha, sa church. Mao ni daghan ron sa atong panahon ha. Ang Laodicean condition mao ni daghan sa atong panahon ron. Ang Laodicean condition dato kay siya. Materially, niabot gyud siya status nga affluent na gyud siya. To the point kang iyang kauhaw kagutom sa Ginoo nawala. Kining Laodicean condition usalang ni siya sa condition nga atong i-overcome. Kung gusto tang mahimong overcomer. Pero sa tanan pong churches sa Book of Revelation, ang Laodicea pod mo giingnan, he that overcometh, I will give him the privilege to sit with me on my throne. And throne means power, anointing, dominion, and wisdom of the Holy Spirit. Ganun daghan man nga mga tao nga nasa church. Why dominion? Walay power sa Holy Spirit. Walay presence sa Holy Spirit. Wa mag-flows wisdom. Nga naman, sa ako nang ginaingon, dili tanan nga naa sa churches overcomer. Dili tanan. Ang churches mixture na siya sa mature o immature. Ang nakadaghan pa yun sa churches is ang immature one. Nga dili mo padayon,
mupalawom sa ilang relasyon diha sa Ginoo. So nakuha ko ninyo mga igsoon, pabor gani ta diri. Kay ang nagdalag mensahe gipadaygan sa Ginoo niining mga butanga, pinaagi sa iyang grasya ug tabang. Sa uban nga churches, di mo kadungog aning mensahe ang mga igsoon. Dili mo makadungog ani. Ang atong message diri, it's all about overcoming life and spiritual maturity. Nga ikaw ug ako matransform pinaagis kahom sa power sa Holy Spirit, nga mahimo tang living testimony sa mga tao nga naa sa atong palibot. Bisag wala pa ka muukab sa imong baba, your action nag-emit, nag-release og kinabuhi. Ano sa man na mahitabo? Kung ma-overcome na to ang condition sa Ephesians, ma-overcome na tong condition sa Smyrna, Thyatira, ma-overcome na to ang tanang conditions diyan. Ano man? Ikaw ug ako mao ang church. Ayaw kin mo kalimutan na. Dili ang building, dili ang structure, dili ang organization. Ang true church is ikaw ug ako. Og ang problema sa chapter 2 o chapter 3, daana sa atua, nagkalain-lain lang ang degree sa problema nga atong gi-overcome. And those things, those problems, nga naa sa Book of Revelation, we need to overcome it one by one. Nakuha ko niyo mga igsoon? Revelation chapter 3, verse 20. Nanuktok na ang Ginoo sa portahan. Siya'y nanuktok. Nga naman? If any man, in 6:63, behold, I stand and knock at the door. If any man hear my voice, og mo ablis portahan, I will come in and sup with him. You see, kita mo? A lot of those people right now nga nag-claim nga sila ang church, daghan nila. Dili po tanan ha, di po kumoingon tanan. Daghan nila, wala makadungog sa tingog sa Ginoo. Nga naman? Nga mo ingon ko wala makadungog sa tingog sa Ginoo? Kay kung nakadungog ka sa tingog sa Ginoo, kung sige sulti sa Bible, my sheep, if my sheep hear my voice, he will follow me. My sheep will always hear my voice, and that sheep will follow me. Ako mga igsoon, di ko basta-basta maminaw wali. Maminaw ko sa akong suod. Kung kinsay ni tingog diha nga ako magtutudlo mo ni tingog, katong tinguga mo ta ako sundon. Sundag yun ang tingog sa Holy Spirit sa suod nimo. Una, kaingon ko, Brother Rosel, no? Brother Rosel, no? Brad, no? Oh. Di ka maabot diri, Brad, kundi patingog sa Ginoo imo na dungog. Di ka abot diri kundi patingog sa Ginoo imo na dungog. Kaya ako mismo sa akong kaugalingon, pagpadayag sa Ginoo ni ini mga butangas ko wa ni gipadayag sa Ginoo sa ako wa na ko madungog yung tingog sa suod ko Naniingon ko kadakog i-overhaul sa churches karon. Why? When I start to understand and realize that truth is progressive, nakaingon ko kadaghan pang kamatuuran nga wala pa madiskubrihi. Kamatuuran nga naa sa Bible. Wala ma-discover sa church. Nganong di man ma-discover sa church? Kaya mo lagi na akong giingon, ang churches, it's full of immature Christians. And they need somebody to preach to them the message that will bring life. Nagkinahanglan sila mga tao nga mensahero sa Dios nga nagwali, nga naikinabuhi. Nakuha mo ni mga igsoon? So tanawang condition, chapter 3 verse 20. Chapter 3 verse 20. Nagtindog siya sa portahan, nanuktok. So it means, wala ang Ginoo sa sud sa imong balay. Wala ang Ginoo sa imong soul, although He lives and dwells in our spirits. Pagka born again nimo, di gyud na nimo malikayan nga naa na gyud kay awareness nga ang Dios na sa soul nimo. Asa man siya? Ang tao, spirit, soul, and body. Asa man siya? Naa sa imong spirit because God is a spirit. Pero most people, they don't allow God to penetrate their souls. Kasi pasabot ana, kasaganan sa Christians, wala nila tuguti ang Dios nga musod sa ilang kalag, padung sa ilang lawas. Kaya kung nisod pa sa ilang kalag, priority nila ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Kung nisod pa ang Dios sa ilang kalag, priority nila nga ma-renew ilang mind, will, and emotion.
Muna nanuktok siya. Nanuktok siya because sa churches karon, daghan kay activities, praise and worship, wala ang Ginoo. Nagwali, wala ang Ginoo. Nag-teaching, wala ang Ginoo. Nag-Bible study, wala ang Ginoo. And yet, all those times, nagtuutan na naa siya. Kung ako niyo mga igsoon. But the moment we hear God's voice, muna mga igsoon, ang ako yung passion, akong desire, na ikaw ako, makadungog yung tingog sa Ginoo. Muna dili ko ganahan mag-direktor sa inyong kinabuhi, mga igsoon. Nga naman, kung mag-director ko sa inyong kinabuhi, patay, igo ko sa Nicolaitan, anak. Nicolaitan doctrines. Ano sa mga Nicolaitan doctrines? It's all about control. Kontrolon ta mo. Brad, sayop na. Brad, sayop na. Si, sayop na. Sayop ka para ako ray sakto. So kung ako ray sakto, ako ray inyong paminaon. Ako mga igsoon, musulti ko ninyo, kung nasayop ko, ay ko ninyong paminawa. Pero ang ako ray yung ihangyo sa inyo ha, paminawa ang tingog sud sa akong tingog nga naa sa sud ninyo. Pay attention to the voice within the voice that resides within you. Paminawa og maayo ang tingog sa sulod sa tingog nga naa sa inyong kasing-kasing. Di ta mo pugson mga igsoon sa pagtuo sa akong gituhuan. Basa ang Bible. Research. Do your own research. Susihag maing Biblia. Kung ang akong giwali, wala ba ebidensya? Kung makita ganin mong ebidensya, diha. Imuha na ng desisyon. Kung mutuo ba ka sa gisulti, dili. Ano man, kita naman mong ebidensya. Sa gisulti, nanuktok siya. Ano man, kay wala ang Diyos. Wala ang Diyos sa tanang activity sa Laodicea. Wa siya. He's out. Completely out. Pero ang sigisulti niya, nanuktok siya. Any man hear my voice and open the door, I will come in and dine with him, sup with him. Saan man ang dine? Dinner. Kaon. Unsa man ang kaon diha? It means fellowship. Makikhiusa siya sa imuha. Kaon. Unsa man ang kaon diha? Literal nga kaon? No. Fiesta na. Kaon na. Sa pulong sa Ginoo, you will be feasting on the Word of God. Revelation mo flow, insights mo flow, tanang padayag mo flow sa imong kinasulan. Mailhan lang nimo nga nakasod na ang Dios sa imong balay ni anang tawhana. Usbon ako, mailhan lang nimo nga ang Dios nakasod na diha sa imong kinabuhi. Diha sa kinabuhi sa uban, mailhan nimo kung ang iyang gipanulti, mga butang bag-o, wa nimo madunggi adtong una. Patingala ka, bag-o man sa akong padungog. Pero sa man iyang gipanulti na mas Bible? Gawahan niyo, dugay naman kung nagbasa-basa ani, naaraman is Bible. See? Mo na akong gitawag nga revelation. When you are shocked and surprised by a certain insight or concept, gipadayag sa Ginoo na sa imuha. Pero ang gipadayag niya si mo, nasya ka. Ano man? Namas Bible. Unya na kay mga old concepts siya, old beliefs sa imong nga na-challenge. Sinanuktok ang Ginoo. Unsay ang giagian? Naghisgot magitag door, no? Unsay ang giagian para makasud siya sa imong kalibutan. Unsay ang giagian para makasud siya sa kondisyon sa church. Usbon ako. Unsay iyang giagian para makasulod siya sa kondisyon sa church. Portahan. Any man hear my voice. Kung naay tao makadungog sa akong tingog, ablihan gyud yang portahan. Muna sa imong prayer, ingna gyud ang Ginoo, Lord, I open my consciousness. I open my heart. I open my soul so that your spirit inside my spirit can penetrate and influence my soul and body. Ingna gyud Ginoo, giablihan nako ang akong kalag para ang imong espiritu makabag-o, makagiya, makatudlo kanako ug makapadayag og mga butang nga magdalag kausaban sa akong hunahuna, sinultian, experience ug kahimtang sa kinabuhi.
Atong pangitaon ang Ginoo mga igsoon. Nga naman, kung atong lugak-lugakan o pagpangita, mahimo tang relihiyoso. O why kalainan ang atong kinabuhi sa mga tao nga naas gawas. Tao nga naas gawas, naihubak. Ikaw po, naihubak. Mga tao sa gawas, nai-maintenance, diabetes. Ikaw po, nag-maintain na, wa pagi 40. Mga tao sa gawas, gipang high blood na. Ikaw, wa pa gani 50, high blood na. Nga naman, kung magkakalimutas ka maturan. Kuha ko niyo mga ison. We need to stand out. Palahig yun ta. Nakuha ko ninyo. So God is knocking at the door. Unsay ang giagian? Padong sa atong kalibutan. Unsay ang giagian? Portahan. Kinsa man ang portahan? Siya ra gihapon. Nakuha ko ninyo. Siya ra gihapon ang portahan. Siya misud siya sa portahan padong sa atong kalibutan. That is Revelation chapter 3 verse 20. Naaman ka sa sud. So siya nanuktok kay naaman siya sa gawas. Ang church nindot kayo. Eskwelahan na nato. Pero dili na siya design nga magpabilin ka diha. Nga naman, unsa man ang church? Ako nang gikaingon sa inyo ha. Unsa ang church? Church is called out. Take note ha. Ang church called out once. Called out. Gitawag pagawas. Para unsa man? Gitawag ka pagawas para naa kay padulngan. Mo ni church. Gipagawas ka sa error o gidala ka sa truth. Gipagawas ka sa bondage o gipasud ka sa freedom. Gipagawas ka sa unsa man, kangit-ngit kay gipasud ka sa kahayag. Kung nakasabot ka nga ang church journey, you are on the right road to enlightenment. The realization nga ikaw ako, church. Kung nakasabot ka nga ikaw, church, o nakasabot ka nga ang church journey, biyahe. Biyahe ang church, ha? Kung nakasabot ka nga, biyahe na siya. Biyahe sa kausaban. Biyahe gikas ka ngit-ngit padung sa kahayag. Biyahe gikan sa sayop padung sa kamatuuran. Gikas bakak padung sa kamatuuran. Biyahe. Kung nasabta na nimo nga biyahe na, di gyud ka magpabilin mga igsoon anang level nga atong nasudlan karon. Ako sa akong kagalingon, I always seek ways to upgrade myself. Kinahanglan ikaw ako mo level up kita. Kaya mga tradisyonal nga pastor, magsige naman lang ampo. Lord, balik na Lord. Karon mag-impas ni tanan akong utang. Hallelujah. Unsay gisulti sa Bible, dili siya moabot sa usa ka simbahan nga nay mansa ug kunot. Nga kumusta man simbahan ron? Nay kunot, nay mansa. Daghan pastor. Ay sa paghuna-huna nga moabot siya. Ngano man, layo pa kay nas tinuod. Ngano man, ang goal niya ikaw ako mo mature. Ngano man daghan man sa churches wa ka access benefits word of God. Unsay gisulti sa word of God? He that overcome it shall inherit all things. So it needs to be an overcomer for you and for me to overcome all things. Nga naman, nga wa magka-overcome sa ano wa magka naka-experience sa all things? Nga naman magka-experience all things? Wa pa man ka ma-overcomer. Wa pa man ka mo mature. Kaya kanang word inherit, mga igsoon, technical kay na. Ang usa ka tawo, di na siya kapanunod sa katigayunan sa ginikanan, kundi na siya moabot saktong edad. Kita pod, isip anak sa Ginoo, kinahanglan ta moabot sa saktong edad. Siya pasabot ang saktong edad. Maturity. So nanoktok siya. Para makasud siya. Ha? Nisud pagani siya sa atong kalibutan. Ha? Take note. Unsay iyang giagian para makasulod sa atong kalibutan? Portahan. Para lang siya makapenetrate sa atong kalibutan. Siya'y nanoktok. Pagsud niya, naghisgot mong padayag. Maunay pasabot sa kaon. Dying. Fellowship. Commune. Hisgot mong revelation sa mga tao nga gi-allow nila ang Dios musod sa ilang soul. Matingala ka sa ipanulti, makaingon ka, lahi mo gini siya manulti. Uy, lahi gyud siya manulti. Ngano man, ang imong gihatagag priority, ang gitawag nato communion and fellowship with the Holy Spirit.
Kung hotdo na ko inyong panahon diri sa simbahan, hari lang tagri magyampungan, mawa ang communion, madaghan ang buluhaton. So undangon ta nang walay mga hinungdan nga mga Bible study, ipabili na to ang mga quality nga buluhaton. Ipabili na to tong quality nga mga Bible study, mamuhat lang ta kung unsay giyas Ginoo. Di na to himuong relihiyon nga kada Biyernes o kada Domingo sa hapon mag-evangelism ta. No. Magpaabot ta kung kinsay hatod sa Ginoo. Ano man, kung moabot kang state of maturity, ayaw yung kalimot, matingala man ka. Kung naa kay level sa pagsabot nga naabtan, matingala ka, ano man, hatdan kas Ginoong tao dito sa imong balay, nga imong ampuan, imong kaunsilan, tao nga imong shiran ani mga padayaga, mga tao nga nangita sa pulong sa Ginoo. Dili nilalim kung kita'y mangita. Kung ikay mangitag buyog, patay ka, paakan ka. Pero pag ang buwak mo bloom, if the flowers will bloom, the bees will come. Ay, di mo kalimutan na. Kanang buyog, isod ka na pangitaon. Mauna akong prinsipyo sa evangelism, mga isod, di ko mangitag tao. Ako rin yung isiguro ang akong kausaban. Nga naman, pag mausab ko si Kristo ang mga tao, dili na ako makitaan, si Kristo na. Mauna ni ingon si Mahatma Gandhi, o ba mo si sulti Mahatma Gandhi, mauna ay, kung makakita ko Christian, kasukaon ko. Pero kung makitaan ako si Kristo, ako gid siyang dakson. Mahatma Gandhi ha? Indian nga siya, nga maoy gigamit po dito sa ilang lugar nga nagrevolusyon sila, nga nahimo silang gawas nun sa England ha? Taga-India na. Unsa na siya? Hindu. Sa iyang altar niya, tulo ka buk libro. Bible, Bhagavad Gita o Quran. Pero niingon siya, believe ko ni Jesus Christ. Grabe! Ingon siya, ang naka-capture kuno sa ang kasing-kasing kuno sa kinabuhi ni Jesus Christ, ang kinaiya kuno sa pagpaubos. Ang naka-capture kuno sa ang kasing-kasing kuno nga nahimo ni Jesus Christ, nga iyag yung kunong praktison, nga iyag yung buhaton is, ang kinig yung prinsipyo ni Jesus Christ nga, og sagpaon ka sa tuo, ihatag ang wala. Uy, dili na lalim mo. Uy! Dili na lalim ng praktisa. Uy, pero iyag yun ang itudlo dito sa India. Kung if you study history, ang revolution nga nahitabo sa India, revolution sa pamaagi, sa gipadayag, sa Ginoo kang Gandhi. Nga naman, iniingo mas Gandhi, kung mag-revolution ta nga mo gamit ang armas, di yung kumapila na. So may revolution, puasa rin fasting. Unya, kuhaon nila balik ang ilang mga factories. Naglinya lang ang mga Indian. Naglinya ang mga babae, nag-andam na mga babae, nasdaplin. Ang mga Indian, naglinya. Tagsa-tagsa sila, dasmags mga British, wa sila armas. Ang mga British, mga igsoon, bunal, ritsog, batuta, pag, down ng Indian. Kiningon lagi sin Gandhi nga, ay yung baos. Pagka-knockdown, purit, guruis, pabay, lain na pong bats, pakula, pabunal, puli na po. Pag-abot og pila ka libo nga gibunalan permanente sa mga Indians, sa mga British. Pagtanaw sa mga India, sa mga British, nga daghan na kay mga nagabunog skilid. Pagtanaw sa British, nga di gyud mo sukol. Ibiyaan nila ang ilang gibantayan. Ngano man, napukaw ang ilang kaluoy sa sud. Kaya mga tao nga ilang gipuspusan o gibunalan, wa gyud mo baos. Sayunan mo ng principle of non-resistance, principle of humility, di lalim. Napaluhod niya. Pagtuon ko na ko sa kinabuhi ni Gandhi, nasyako ko. Kaya pag napaluhod niya, ang pinakagrabe nga empire sa iyang panahon, dili pinaagi sa paggamit og pusil. Kung dili paggamit sa usa ka prinsipyo nga gitawag natog pagpaubos. Sanang ka na? Ingon siya, pag makakita ko Christian, kasukaon ko, pero makita na ko sa Kristo, ako yung dakson. Muna mga igsoon dire, ang churches, di ginato malikayan. Kung musutag church, daghan yung kay kinaiya atong makita mga igsoon na nagkalain-lain. Makita na to si sister, tabian kayo. Naiusa, usog kay mangutang. Naiusa na to ka sister, baga kay naong. Naiusa ka sister na to, ibakira kayo. Mula ito, kung giingon ninyo last Sunday, nga naiusa ka, unsay nga aning
batanon nga nibalhin atong usa ka barangay dito sa bukid, unya niingon siya, diduol siya sa barangay kapitan, giingnan niya barangay kapitan kanang kap. Sa di pa ko mobalhin sa inyong lugar ba kanang ako sang si ayo ni daan bi ug unsay mga kinaiyas mga tawo nga akong balhinan diri. Niingon dayon ang kapitan, na may wisdom ang kapitan. Dong, unsa may kinaiya dito sa imong biyaan dong? Ano kang ikawatan dito, libakira, mga umani, mga grabe, di ko ganahan, di ko katog. Inan siya sa kapitan. Dong, ay nalagbalhin dili. Kaya kung sa'y problema dito, dong, maura po na dili. Ikaw ko niyo yung zone. Ayaw, tanawang diferensya. Tanawa si Kristo na naa sa imong isipan. Ayaw, tanawang diferensya, tanawa si Kristo na naa sa sud. Mga naman, di man mo madinay, kaya pa ma sa church. Ang Ginoo pa may misod sa imong kalibutan. Kalibutan sa unsa? Kalibutan sa church. Tanawan niyo Laodicea, nanuktok siya para makasud siya sa church. Nga naman, wa man siya sa church. Nanuktok siya para makasud. Nya kinira bang church? Labi na wa ma-equip sa way sa Ginoo. May pay eskwelahan ani. Nga naman pastor, ngano mas maayo pa mang eskwelahan kumpara sa church. Oh, may pay eskwelahan. Kaya eskwelahan ang giihap ang check. Ang church ang wrong. Kita mo na? Asam ka kitang eskwelahan nga ang giihap ang wrong? Hindi, ang check mo ipon. Pero sa simbahan o sa balay, ang giihap ang wrong sa bana. Ang bana nako mo ni palahubog ay. Isyoso. Sus, hambugiro pa tiyog kaayo. Sige kang ihap. Pag-abot sa G's, high blood na ka. Sige na mo ihap yun kada adlaw. Niabot og 20, niabot og 30. Pag-abot og 50, na-stroke ka. Nga naman, sige mo kang ihap sa sayo. Dango na to ng ihap og sayo, Panginoon, ang atong ipon, ang nindot. Kanang mag-ihap sa sayo, kung na gitawag na kong church. Nga naman, ang imong nakitaan, ang sayo pa man. Pero once, ha? Kita mo. Chapter 3, verse 20, siya misod portahan. Nga naman, nanuktok siya sa gawas, kay musod siya. Pagsud niya niya, nagpista mo sa padayag. Nagdiskasi mo sa mga punto, nagsparring mo mais padayag. Muna pasabot sa, I will dine with you. Muna pasabot niya. Pero noon sa nahitabo, pag-abot sa chapter 4, panghangad ni John, na may portahan sa langit. Naambli mang portahan. Unya nakadungog na po siya tingog. Saka nga ri. Hala. Di naman ang Ginoo mo'y musod sa ato ang balay. Siya naman po'y musod og laing portahan. Kuha ko ninyo. Revelation chapter 3 verse 20, siya misod sa atong kalibutan. Revelation chapter 4 verse 1, kita na po'y pasudlo niya sa iyang kalibutan. Kinsa ang portahan? Si Kristo. Pag ikaw ako, musod sa portahan, lahi na po na nga istorya. We are entering into another dimension of mindset. We are entering into another dimension of consciousness. We are entering into another dimension of experience with our relationship with God. Nisud ka, ug laing hutong sa Espiritu. Nisud ka, laing hutong sa Espiritu. Misud ka, laing dimension sa panghuna-huna. Misud ka, laing eksperyensya ni mos kinabuhi. Primero sa chapter 3 verse 20, siya ay misud sa imong kalibutan. Karon sa chapter 4 mga igsoon, ikaw kako gitagag opportunities Ginoo nga musud sa iyahang kalibutan. Kuha ko ninyo. Lahi ng dagan sa imong kinabuhi. Nga naman, the door is Jesus Christ. Sa ako nagkikayon, ang portahan si Jesus Christ. John chapter 10. Ang portahan si Jesus Christ. Unsay gibuhat sa religious persons karong panahon na? Unsay gipangbuhat sa mga relihiyosong tao? Nagluhod at tubangan sa portahan. Nagsigig ampo ni Jesus. Nagsigig simba sa portahan. Daghang sa simbahan, nagsimba sa portahan. Daghang kaigsuuna na to. Di ko musulti nga dili na to sila igsuon. Sila ray nagsulti nga dili ta igsuon. Ngingan lang ta nila kulto.
Pero kita nga nakasabot, nga nakahibaw nga sila sayo, wa gyud ta mo nga nilang kulto. Nga naman, because truth is progressive. But usually those people inside the church, nagluhod atubangan sa purtahan, nag-worship atubangan sa purtahan, nag-ampo atubangan sa purtahan, pero inigtanaw ni mos kinaiya, wa gyud mga usab. Nga naman, naarabas purtahan. Wa man musod. Pero pag musulod ka sa purtahan, hatik na na, pag musulod ka sa purtahan, kinsa naman ako makitaan? Ang purtahan. Di nakakakita sa kuha. Ang imo makitaan si Kristo na. Nga naman, nisod man ko sa purtahan. Una'y pinaka-importante mga igsoon, musud ta sa purtahan. Kaya inigsod ni mo sa purtahan, nagyo kay makitaan dito nga makausab sa dagan sa imong kinabuhi. Kung musod ka sa purtahan, ano siya pasabutan na musud ka sa purtahan? Imong panganduyon. Imog yung i-pray nga si Jesus Christ madayag ug makita sa imong kinabuhi. Kung madayag siya makita sa imong kinabuhi, di gyud ka maglisod pagkumbinsi sa imong ugangan. Sa tanang mga in-laws ha, wa gyud ganahi inyong mga ugangan. Di gyud mo maglisod ug convince sa inyong silingan, sa inyong ugangan, sa mga tao nga naa sa iyong palibot. Nga ang Ginoo buhi sa imong kinabuhi. Hunungan na ng istorya. Ano man. Ang mga tao ron nabungog ng istorya, nangita sila ron o kinabuhi ni Kristo. Nakuha, nasabtan yung mensahe ng Maison. So when we enter, the moment we enter into that door, ang makita si Jesus Christ. Ang point ako, pag makasud ka dito, it will be, unsa man, the beginning of the transformation that will be taking place in your life. Kung nausab ka sa imong pag-overcome sa church, nausab ka, ni-attain ka of degree of maturity, degree of overcoming life sa church. Kung musod ka sa iyang purtahan, nga nagdala nako og nimo sa lain nga kalibutan, igsod nimo ang imong makitaan, trono. What do you mean by throne? Authority, dominion, power of the Holy Spirit, and wisdom. Inigsod nimo ng purtahana. Expect yun ka nga kanang imong garbo pulungon yun na. Expect yun ka nga kanang imong kinabuhi ibitay yun na sa cross kaya ipuli sa imuha ang kinabuhi ni Kristo. Mao ni mo igsoon. Expect yun ka nga inigsod nimo ng purtahana. Daghan kay kang biyaan sa imong kinabuhi. Nga naman, in every authority, naagyo na siya corresponding responsibility. Naagyo mga responsibilidad sa kalibutan nga imong biyaan para lang ma-assume nimo ang responsibilidad diha sa Dios. Nakuha ko ni mga igsoon. Bali-bali, no? Sa Revelation chapter 3, verse 20, siya ay misod sa purtahan para makasud sa atong kalibutan. Sa chapter 4, gitagaan tag kahigayunan, ikaw ug ako makasud sa purtahan nga mao si Kristo. Para sa unsa man makasud sa iyang kalibutan. Umusud ta na nga purtahan. It will change the way we think, the way we speak, the way we act, and it will eventually change all our experiences in life. Mausab ang imong hunahuna, sinultian, binuhatan, o imong experience kinabuhi. Mausab, everything will be changed. Pero asa man ang gipukpok may Holy Spirit ka mausab? Imong mindset, imong consciousness, imong awareness nimo. Pagsud nimo dia, upgrade gyud ka. Tingala ang mga tao, sana man is Brad Albert? Purti naman bright ta. Unya, ang tubag ra ba mo ingon na ba dayon? Dili ako ang bright blood, usaray bright ang Dios. Basta naman. Pareha si Kristo, mag-iingnan siya itong batanon. Good master, gipadlong niya. Dili ko good, usaray good, aning kalibutan na, ang Diyos. Badlong ni Kristo nga naman. Kung siya may pasabutan na, all the good things that you have seen in my life does not belong to me, it belongs to God. Santan bang mensahe mga ison? Pag siya'y musod sa atong kalibutan, maghisgot o padayag, lahit na nga istorya.
Pag kita'y musod sa iyang kalibutan, lahi po na nga istorya. Ang giagian niya, pag sud sa itong kalibutan, portahan. Ang iya pong giagian, ang atong giagian, pag sud sa iyang kalibutan, portahan niya po. O ang portahan, mao si Kristo. Manindog na alas pagtapos.